Um, Ako po si Captain Jefferson B. Nobleza, and before po kami na-deploy sa Basilan is na nag-undergo po kami ng Special Forces Qualification Course. So after namin mag-graduate, na-deploy kami sa Basilan, and then na-assign po ako as team leader ng 19 Special Forces Company. Nung time na yun, 2015 to 2016, medyo malakas pa rin yung kinukumpronta natin na kalaban, which is yung ASG. So, i-share ko lang yung significant o yung mga ilan sa mga war stories ko sa Basilan and then later on sa Marawi. Jeff, definition of terms muna sa mga para sa mga hindi pa in the know sa ano yung special forces. So, ulit ano yung team? Anong ibig sabihin ng team sa special forces? So, ang special forces na the smallest unit na nag-ooperate is a team which is composed ng 12-man team na kumpleto na po siya ng mga specialization. Meron po tayong combat medic, communications, demolition, weapons, and then yung operations intel, which is usually yung mga officers po natin yung nagte-take nun. Sila rin yung nagli-lead ng team during operation. So by the time nung itong ikukwento mo na war story mo ng Basilan, second Louis ka pa? Yes sir, second lieutenant po ako nung time na yun na nagdadala ng team under ng 19 Special Forces Company na pinamumunuan ni then Captain Dantog. So ibig sabihin, hindi ka pa nag-take ng Special Forces, SPOC noon, Special Forces Qualification Course, wala pa no? Yes sir, wala pa po nung time na yun sir. Qualification pa lang sir, Special Forces Qualification Course po sir. So, bagong graduate, nasabak na agad sa Basilan? Yes sir. O sige nga, ikwento mo nga kung anong nadatnan mong Basilan. So, anong na-mention ko kanina, nung time na yun na nag-report kami sa Basilan way back 2015 and 2016, medyo malakas pa yung presensya nung kinukompronta natin na kalaban, which is yung ASG. So maraming operation na kinonduct. It's a brigade operation na andun po lahat yung mga operating units, SF, Ranger, yung mga infantry battalions natin, and yung Marines andun pa that time. So every time na merong operation na kinoconduct sa areas ng Albarca, Sumisip, always joint operation po ito na kinoconduct natin. Ano yung Albarca? Bakit napaka-notorious ng Albarca na palaging war stories puro Albarca? Ang may share ko about Albarca, since yun yung nadatnan namin, is lagi po medyo malayo po sa development nung time na yon, kaya doon karaniwan at karamihan na namumugad yung kalaban natin na ASG nung mga time na yun sir. ASG is Busayap Group. So during that time, this was 2016, even before Marawi, kasi Marawi Liberator ka, so dito ka bininyagan, so to speak, no, ng ano, di ba, ng bagbagan na tunay sa Albarca. So, opo sir. Pwede mo bang ikwento yung detalye yan, paano nangyari yun? Yes sir. So, isa sa mga hindi ko talaga makalimutan na mga gera na nangyari nung time ko sa Basilan is yung sa Albarca incident. So sa Baguindan, merong brigade operation na kami, yung unit namin, 4th Special Forces Battalion, na talaga bilang supporting effort. So meron kaming objective na kukunin, pero before namin makuha yun, meron munang ibang unit na kukuha nung objective nila para sila yung mag-facilitate nung forward passage namin towards dun sa objective namin. So ang nangyari, umaga pa lang, madaling araw, is pagpunta nung unit na yon dun sa objective nila, is nagkaroon ng hindi inaasang ambush or na ano sila, inabangan sila along the way. So nagkaroon ng IED explosion at na-encounter sila. Nagkaroon ng engagement with the ASG.
So dun, before pa mangyari yun, nag-decide na talaga yung battalion commander namin na si Colonel Bacala na pumasok na kami kasi para mapuntahan namin yung objective namin at kung sakali, maaga pa lang, makuha na namin. So, true enough na pa-jump off pa lang kami, bigla nang sumabog at nagkaroon ng encounter yung unit na na sinusundan namin. So, kami yung unit na nakadikit sa kanila and then with the direction ng aming battalion commander na-facilitate po namin yung pag-extract ng mga wounded nila. Kasi ang haba po nung gera mula umaga hanggang gabi na po yung nangyayaring gera. So sa umaga pa lang may mga may mga casualty na tayo dun sa unit na sinusundan namin. So since kami yung una na unit na nakadikit sa kanila, and then dun sa battalion namin, yung kumpanya namin yung pinakauna na naglakad papunta doon with the direction ng aming battalion commander. So nag-forward po kami pa meter by meter para mapuntahan po namin yung kinaroroonan ng mga engaged troops. So yung mga tropa natin is nasa medyo mababang location, and then yung kalaban is galing sa left and right, and then meron din sa forward. So napalibutan po talaga. So kaya buti na lang. Nakasasakyan sila, Jeff? Nakasasakyan sila o by foot sila? Nakasasakyan po sila papunta dun sa objective nila, and then meron din po silang kasamang armored vehicle nung time na yun. Pero dun sa massive na ginawa nung kalaban natin na nagpaputok pa sila ng malalaking IED dun sa mismong gilid ng daan, na overwhelm po talaga yung tropa natin, sir. Kaya bungad pa lang sa dalawang malalaking explosion tapos binagbagan sila, medyo napunta tayo sa disadvantage point nung time na yun. So, okay, without naming names and naming units, ilan ang casualties na ilan ang naging casualties doon bago natin ikwento paano nyo in-assault, paano nyo sila ni-rescue? If I remember it right, nung time na yon during the encounter is 18 po yung casualty natin. Pero nung nagkaroon po tayo ng extraction ng mga wounded at naidala naman sa treatment facility, sa hospital yung mga ibang wounded natin. Pero meron pa rin hindi talaga kinaya. Nabuhian na ng buhay sa hospital. So, I think mga 23 to 25 yung total casualty natin nung time na yun. In one ambush. In one ambush. In one day, sir. In one day. Yes, 23 killed in one day sa isang ambush gamit yung IED. Nung papalapit kayo, andun pa yung kalaban? Yes, sir. So, paki-explain mo nga paano, di ba, alam nyo na ambush na sila, nag-explosion na, pero hindi nyo alam gaano kadami yung patay, di ba? So, ang naging goal nyo lang is madikitan sila para ma-save pa kung sinong Yes, sir. Ma-extract din yung mga wounded. And mapigilan na pugutan yung madikitan sila kasi alam naman natin yung pag madikitan, pugutan talaga, di ba? Yes, sir. So, pwede mo bang explain kung ano yung naging actions mo na of course, very, very young lieutenant ka nun, di ba? So, ito yung una mong bakbakan and alam mo, of course, di mo pa alam nun kung ilan yung abutan yung patay, di ba? Pero paano feelings ng isang tenyente nun na hindi ito biro-biro na bakbakan? Kasi alam ko heavy yan na bagbagan. Yes, sir. Although, train naman tayo sa na to face yung mga ganyang scenario. Doon naman tayo train ng mga kipaglaban sa mga lumalaban sa ating gobyerno. So, nung specific time na yun, although in-expect naman talaga namin na mababangga kami kasi yun naman pinunta natin doon. Pero hindi rin in-expect na abutin ng buong araw yung gera ng time na yun. So, nung nalapitan na namin yung tropa ng unit na yun, nadikitan na namin, hindi pa namin nakita na meron palang mas nauna sa kanila na yung isang platoon nila sa unahan kasi doon sa curve na kung saan sila na-ambush, naka-block din yung isang vehicle. Kaya hindi rin
di namin na-determine nung una na andun pala yung isang platoon nila sa unahan. So, nag-command yung battalion commander namin since ang pinaka-primary na ang unang binigay na task sa amin is i-extract yung mga wounded and i-address yung situation. So, gumapang kami nung CO ko na pa unti-unti, meter by meter, na andun na rin yung mga tropa na naka-skirmish kabilaan sa kalsada. Kasi yung kalaban na tindon is meron sa left, meron sa right, and then sa harap. So, maliit lang din talaga yung cover kasi open area siya. Ang nagiging cover mo lang doon is yung mga nyog na nakatayo na nasa gilid, and then yung kalsada kasi bagong semento yung kalsada. So yung na-bulldoze, merong mga maliit lang, mga 2 feet na na excavate doon sa gilid. So doon lang gumagapang yung tropa para hindi ma-snipe. So along the way na gumagapang kami papunta padikit doon sa tropa nung unit na yun, isa na wounded yung CO ko that time. So nung nag-radio siya doon sa S3 namin na may tama ako. So dumikit din ako sa kanya, dinikitan ko para makuha siya. And then nung nakuha ko na siya, continuous pa rin talaga yung firefight kasi umaga pa lang yan. So thinking na kung itatayo ko siya nung time na yon, possible na tamaan kami, may snipe kami. So ginawa namin, nag-skull drag talaga kami dun sa semento. Kasi pagka naka-skull drag ka, may cover ka in between dun saan magkabilang na excavate na lupa. So nag-skull drag kami. Definition of terms, skull drag. Talagang yung katawan mo is nakadapa sa lupa, sa semento kasi freshly na cemented yung area na yun. So nakadapa kami sa lupa, and then ang ginagawa lang namin is yung siko mo lang yung fino-forward mo, and then hilain mo yung kasama mo na wounded. Ang tama pala nung siko ko that time is yung sa likod niya. So almost matama. Hatak-hatak mo na si CO mo? Yes sir, naka-skull drag po kami. Tinanggal lang niya yung vest niya para at least medyo mas maganda, mas smooth yung paghila. Pero hindi natanggal totally. So, inch by inch, feet by feet yung movement namin para mailayo siya dun sa engagement area. So, nag-skull drag kami going towards dun sa battalion namin. And then, nung narating na namin yung isang KM450 na nakabalandra, meron nang lumapit sa amin na dalawang teammate namin nung time na yun para kuhanin, itayo yung company commander ko, and then pumunta na kami dun sa safe area, dun sa treatment area nung batalyon namin, which is very close din sa mismo encounter. Dun mismo sa encounter site. Konti lang yung, sa atras lang ng konti. And then, doon, binigyan ng treatment ng aming combat medic. Kasi dun nung nakita kong wounded siya, hindi na namin na-treat kaagad. Kasi more than mga 50 to 100 meters lang yung sir. I think mga 300 yung location ng batalyon namin, sir. So ang inisip ko na lang is ma-extract siya dun sa kung saan siya na wounded. Kasi kung doon pa i-treat, dun sa nakadapa na nga kami nun, tinamaan pa siya ng ng marksman or sniper ng kalaban. Kaya kung tatayo pa kami, mas bigger yung chance na matamaan pa kami ulit. Kaya in-extract ko na siya kaagad papunta sa safe area. And doon, nung nakuha na kami nung tropa namin at dinala doon sa kung saan yung combat medic namin, doon na ginamot nung combat medic namin na para ma-prevent yung further damage sa kanya o yung loss of blood before siya nailipad sa treatment facility natin sa Zamboanga. Anong feeling ng PMAer ka eh? Alam mong feeling ng very young lieutenant fresh out of PMA, and ang first major memorable experience mo ini-extricate mo yung CO mo, wounded CO mo sa isang ambush. Na hindi naman kayo yung main target ng ambush, di ba? Nangyari na yung ambush. Pero ini-extricate mo siya na under fire kayo. Ibig sabihin, sa mga nanonood, under fire is, ibig sabihin, binabaril kayo. Anong feeling mo no na kinabahan ka konti? O nangibabaw yung kailangan mong gawin kung anong kailangan mong gawin?
hindi talaga, or andun pa rin talaga yung ano, yung at first andun talaga yung kaba nung narinig na namin na may sumabog at na-engage na yung tropa na sinusundan, yung unit na sinusundan. And then, pero nung tinas na kami nung battalion commander namin na lumapit at mag-extract ng wounded, talagang nangingibabaw talaga yung sense of duty natin na or responsibility na kailangan mong tulungan yung mga kasamahan natin na nahihirapan o andun sa sitwasyon na talaga silang binabaril at kailangan talaga nila ng tulong. So nagiging babaw talaga yung ano natin, yung kagustuhan natin na maisalba, matulungan, masave yung mga kasamahan natin. So going back doon sa situation na nag-skull drag kami nung CO ko nung para maalis siya sa danger area at ma-treat. Hindi ko talaga in-expect yun, pero buti na lang sir at nagkaroon tayo ng mga training na talagang pinaparanas sa atin yung ganong senaryo. Mag-skull drag tayo sa tapos binabaril ng mga AI natin, mga instructor natin sa school, yung overhead natin para magkaroon tayo ng confidence. Kasi yun yung ano bang panon, ano yung itsura mo nun, di ba? Alam mong nagliliparan yung bala, di ba? Paano ba yun? Sige, ikwento mo. Ano yung nangyayari sa iyo noon nag-skull drag kayo? Putukan, siyempre, napakalakas. Comparing it to the training, sir, during training, talagang kinakabahan. Kasi, although alam naman natin na talagang expert yung mga AI natin. Expert sila, alam nilang ginagawa nila, pero andun pa rin. Baka mamaya, tamaan talaga tayo. Pero yung training na yun, nagbigay talaga sa atin ng confidence. Kaya, nung nagkaroon ng senaryo na, yung real life scenario, na kailangan mong i-perform yung ganong training para i-save yung kasamahan natin. Especially yung CO ko nung na talagang idolo ko talaga. Siya yung unang CO ko nung nag-report ako sa unit. Kaya marami siyang na-share sa akin. Kaya hindi talaga wala na akong ibang iniisip na iba kundi matulungan siya na ma-extract dun sa kill zone. So nawala talaga yung yung kaba, parang adrenaline rush na kahit mabigat, mahirap yung pag-i-skull drag, hindi mo na masyadong maramdaman yung pagod. Kasi andun yung yung kagustuhan mo talaga na ma-save yung kasamahan natin. Sige, define adrenaline rush para sa mga, lalo na sa mga kadete na papalabas pa lang ng academy. Ano ibig sabihin ng adrenaline rush of battle? Pagka hindi pa nangyayari yung event, andun yung kaba natin na parang hindi mo kaya kasi mahirap o parang napiprevent ka na gawin yung isang bagay kasi yung kakayanan mo, parang sabihin mo, parang kula ako ng training, mga ganun. Pero pagka naharap ka sa isang sitwasyon na kailangan na gawin mo yung isang bagay para maisalba mo yung buhay ng isang tao, parang all others nawawala. Mag-focus ka sa isang sa isang mission mo, specific mission para magawa mo yung bagay na yun. So yung pagod, kaba, lahat yun nawawala. Kumbaga, kahit wala kang kain, hindi mo na mamalayan na nabubuhat mo yung napakabigat na bagay para ma-transfer mo sa location na gusto mo. So, mahirap talaga gawin yung yung ganong bagay, pero dahil sa biglaang emotion or yung naramdaman mo na kailangan mong gawin, lahat nakiki-operate yung mga muscles mo para magkaroon ka ng enough energy para magawa mo yung mission mo, ma-accomplish mo yung mission. Nabuhay si CO mo? Yes, sir. Anong feeling mo nung makita mo yung 18 na patay doon sa ambush site? Di ba, anong ending nun? Bagbagan na skull drag, hindi pa pala tapos. Na skull drag mo, bumalik ka ulit? Yes, sir. So, ang ginawa nung battalion commander namin, andun mo na pansamantala for ilang minutes para yung ibang kumpanya naman, kasi meron kaming 3 company nung time na yun. So, yung isang kumpanya namin na yung sumunod sa amin, yung naging main effort, nakasama din si Sir Art. So, nung time na yun, nakafocus yung dalawang kumpanya, and then later on, bumalik kami ulit, and then
Kasi hanggang gabi, hanggang, if I remember it right, parang hanggang 5 yung engagement, yung putukan, din sa unti-unti nang nawala yung yung kalaban. Iniwan na Anong lang oras nagsimula? mga 6, mga ganun. 6 in the morning. Yes, sir, mga 6, 5. Yes, sir, parang mga 6 ng umaga nag-start yun, sir. So more or less 10 hours nag-hold the line din yung mga kalaban na nag-ambush. Talagang ano talaga sila? Talagang hinold the line nila. Yes, sir. And then nung sir, nung hapon na, actually gabi na, sir, meron din kaming kasamang unit dun, yung LRR. Maganda yung mga gamit nila pang gabi nung time na yun compared sa amin. So sila yung kasama namin na nag-secure nung area hanggang ma-extricate lahat ng mga military vehicles and equipment, and then yung mga wounded natin. So sa hapon, nung wala na talagang putukan na security yung ibang tropa, and then yung iba nag-extract ng mga wounded natin na talagang finishing pa nung kalaban natin. Kwento mo nga, hindi, without being very graphic, pero ito kasi ang reality of war, na kuminsan, this is it di ba? Tinuturo ito sa academy, tinuturo din sa lahat ng training, pero until you see the gruesomeness of war, hindi mo talaga, ang hirap ikwento ang hirap ituro at ang hirap ikwento until ikaw mismo makakita, di ba? Yes. And bilang isang very young lieutenant nung makita mo yung 18 na pwede mo explain kung anong naramdaman mo na may 18 dyan na patay, may mga sira tayo na equipment dahil sa mga terorista na to? At talagang andun, halo-halo yung galit na gusto mo maghiganti ka agad kung maabutan mo pa talaga yung mga kalaban natin. Parang gusto mo rin talagang gawin sa kanila. Sa pakiramdam mo, gusto mo gawin sa kanila 3 times yung ginawa nila sa mga kasamahan natin. Kasi parang hindi binigyan ng tamang chance tayo, piniprevent natin gumamit ng mga gamit na yung IED, mga ganun. So, yung ginamit nila yon na nag-cause ng initial na maraming casualty sa atin, talagang galit na, andun talaga yung galit mo sa kanila. And then nung makita, lalong-lalo na nung makita mo na nung nagbubuhat na kayo ng mga katawan ng mga tropa natin, na makita mo talaga na talagang pininishing nila. Kasi, as I've said, sir, na merong isang platoon na nakat na mas nauna sa kanila. So, pero malapit lang naman. Pero nung time na yun, hindi namin sila kaagad kasi may nakabalandra na tangke. And I'm sure yung nasa tangke na yun, kitang-kita niya yung tropa kung paano sila finishing yung kalaban. Kasi na-isolate sila. Yes, sir. Yes, sir. Tapos yung tangke nung time na yun is nakabalandra, sir. Kaya kami dun sa other end ng kalsada, di mo talaga kita directly. Pero yung tangke kasi merong may visual dun sa taas, sir. And I'm sure kung nakikita niya talaga kung ano yung ginawa sa tropa nung time na yun. And then kasi nung kinuha na namin sila, wala nang damit yung iba kinuha na ng boots. Makita mo yung mga bandular nila talagang tinaga para makuha lang. And then ang pinaka malala talaga doon, patay na nga. Tinanggal pa yung kalahati ng ulo, merong walang ulo, merong tinapyas dito. And then makita mo din talaga yung posisyon ng tropa nung nalapitan mo na merong nag-try na mag-maneuver. Kasi yung iba nakaakyat na dun sa parang dun sa na-excavate na medyo mataas na part ng lupa, dun sa gilid mismo ng daan. So they tried their best na i-defend yung position nila that time, pero with the overwhelming firepower tsaka yung initial shock ng IED na ginamit nila, talagang naapektuhan sila. Kaya seeing yung mga tropa natin, and then nakita ko pa mismo yung officer na yung BDA natin dati, dito pa yung rank ko, kaya madaling mo ma-identify. Kinakarga namin sa poncho or whatever na pwede namin pagkargahan sa kanila, and then dinadala namin dun sa taas. Medyo masakit talaga sa damdamin na makita mo yung ganun. May officer pala na namatay? Yes, sir. And I think that's the platoon leader nung platoon na yun. Yung platoon na yun talaga yung na-isolate at napuruhan? Yes, sir.
Pero lahat naman sir, hanggang dun sa unahan ng back portion ng kalsada sir is meron din mga casualty dun. Kasi dun sa araw pa lang na nagko-conduct kami ng rescue or retrieval ng mga wounded sana, marami pang tinatamaan dun sir kasi well-positioned, talagang pinaghandaan nung well-positioned yung mga kalaban sir. May nakapatong sa inyo para maganda yung sight nila dun sa mga tao na nasa gitna ng kalsada sir. Bilang isang special forces officer at that time na volunteer ka sa special forces, hindi kayo yung tinamaan, but it could have happened to you, di ba? Kung yung na maari, minsan kasi swertehan lang yun, di ba? Yes sir. Ano yung aral na nakuha mo doon as you nadala-dala mo, di ba? Marawi Liberator ka eh. And then ngayon, kapitan ka na, nandito ka na sa Special Forces headquarters. Pero ano yung main na, kumbaga, hindi mo talaga makakalimutan na aral dun sa unang major mo na yun? Yung bumabalik pa rin talaga sa training. Pag nagkaroon tayo ng mga trainings na we are train as you fight, train tayo kung paano talaga lumaban sir. Talagang pag gawin natin ng tama lahat ng mga natin, mga pinapagawa sa atin ng mga instructors natin sa school, kasi mas marami silang experience eh. So even yung mga natin, mga senior NCOs natin, nung bagong teniente ako na nag-report, alam ko, bagong teniente pa lang ako, nirerespeto talaga namin yung mga senior NCOs natin because we believe na mas matagal sila sa field and yung knowledge nila dun sa series of encounters na naranasan nila, kung ma-share nila sa atin is alam natin paghandaan kung ano talaga yung, kasi na-assign ka sa area, sila yung nandun na mas nauna sa'yo, mas marami silang experience, kaya posible nating maiwasan yung ganun. So yung lesson, isa sa magandang lesson na nakuha ko nung second lieutenant ako during those times is yung kausapin natin yung mga senior NCOs natin, tanungin kung ano yung mga suggestion nila, and then tayo naman, at the end of the day, tayo pa rin naman as officers yung mag-decide eh. Pero it matters yung bigay nilang input sa atin para mag-survive tayo sa field bilang bagong report na teniente. So pakinggan yung kanilang mga advices and then i-assess natin kung tama ba o ganito. Pero most probably, karamihan ng mga nila sa mga advices nila sa atin pagdating sa gera, since mas batikan sila sa atin noong time na yun, mas okay talaga na sundin kung minsan sir. Di ba parang Filipino value o makinig sa mga nakakatanda yan, di ba? So yes, ano yung, kasi sa atin, sa PMA kasi tinuturuan ka na you will lead people. Pero pagdating mo pala doon, you must listen to your senior NCOs first, di ba? Yes, para sir. bago ka, for you to properly lead, di ba? Ganun yun, di ba? Sure. Ano yun? Paano yun? Very correct sir. Ganon, di ba? Yes sir. Kasi before pa naman kami mapunta sa field, nung andito na kami sa Special Forces Unit, talagang nasa isipan talaga namin na yung mga senior NCOs natin dito, hindi naman mapupunta dito at maabot nila yung ganong serbisyo nila kung hindi sila maingat at hindi maganda yung mga executions ng mga missions nila dati with the guidance ng kanilang mga officers. So, maganda rin talaga na yung pay attention, magtanong kung ano yung mga experiences nila, kung experience sila ng mga ganyang similar situation, ano yung usually nilang ginagawa. So, it really pays off yung kung minsan na makinig sa mga advices ng mga natin, senior NCOs natin. And I think parang I owe them a lot na yung mga tinuro nila sa akin bilang teniente na bagong report sa field.